dahil tinuruan po ni Senator JB Ejercito at Tito Sen, mga kababayan, ng leksyon ito pong Chinese ambassador na nakabase po dito sa Pilipinas. Ano po, so ngayon, sabi po dito, persona non grata, status para sa ilang opisyal ng Chinese Embassy. Hiniling ng ilang grupo, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Ang grupo ang panawagan na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy sa bansa dahil sa patuloy na pakikipagpalitan ng patutsada sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ang ilang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement. Dala ng mga rallyista mga AI-generated na larawan ni Chinese President Xi Jinping na kanilang pinunit at sinilaban sa harap ng embahada. Layunin ng pagkilos na dapat hindi nyo ginawa yan. Dapat hindi nyo pinagsususunog yan at dapat hindi nyo pinagpupupunit yan. Magagalit sa inyo si Robin Padilla at si Marcoleta dahil doon sa ginawa ng mga grupong ito na nagrally, mga kababayan, at sinunog ang mukha ni Xi Jinping. Naku, magagalit sa inyo si Marcoleta niyan at saka po si Robin Padilla. Mga pro-China pa naman yung mga yon, allegedly. Di ba, mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo, tama naman talaga. Kung ang masusunod, mga kababayan, ang etong mga Chinese na ito, kung sila ang mas magmamarunong sa ating bansa, much better, mga kababayan, na talagang wag na silang papuntahin dito po sa Pilipinas. Dahil nga, dapat sila po ang nakikisama sa atin. Dahil sila ang mga dayuhan, mga kababayan. Dapat sila ang nagpapakita ng mabuti sa mga Pilipino kasi nasa bansa po natin sila. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Na kondinahin ang patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga Filipino sa West Philippine Sea. Gayun din upang ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal ng bansa na patuloy na naninindigan sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Nililihis nila yung atensyon ng mamamayan na ginawa nilang pambubuli, pang-water cannon, at panggigiit sa mga mangingisda. Kung kaya nga nilang gawin yon sa mga nasa pwesto, ano pa po, yung mga mamamayan lang. Kung nananakot sila na nasa pwesto, mas natatakot po ang sambayan ng Pilipino. Okay, tanyo, kahit yung mga kabataan po natin, pabor na ipersona non grata ito pong Chinese ambassador, mga kababayan, na nakadestino dito po sa ating Pinas. Kasi nga, talagang maliwanag kung nagagawa po nila sa ating mga kasundaluhan yan, nagipitin, harasin, at kung ano-ano pa na mga ginagawa nila, paninira online, kayang-kaya din pong gawin nila yan sa mga kababayang Pilipino po natin na normal ang pamumuhay na naandi dito po sa ating bansa o kahit sa mga pobre na katulad po natin. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, maliwanag po na talagang tinuruan ng leksyon, mga kababayan, ni Tito Sen, ito pong Chinese ambassador na ito ng China. At talagang maliwanag, mga kababayan, kung ano po ang mensahe dito ng Senado sa ginagawang ito na panggigipit, panghaharas at mga propaganda nito po mga Chinese official na ito. So ito, pakinggan po natin. Kasi sabi po dito, mga kababayan, Senate close persona non grata, move, Chinese Embassy remarks, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Way of a very brief co-sponsorship and more of a manifestation. Gusto ko lang pong i-bring sa atensyon ng lahat ng mga kasama dito sa Senado na nung oras na 3:22 p.m. ngayong hapon, 22 minutes lamang mula nung binuksan natin ang ating sesyon. At posibleng bago pa ispinonsor ng Ginoo mula sa Pampanga, Senator Kiko, ang ating Sense of the Senate na resolution, may post na naman ang Chinese Embassy Manila tungkol sa paksa ng ating resolusyon. Ngayon naman, si Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Guo Wei, sabi niya, echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stands up to scrutiny
not how many voices repeat it. At nirepost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese embassy's criticism of Philippine officials. Na ang ibig sabihin ng unang linya ng post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Manila, Guo Wei, gaya-gaya lang tayo sa isa't isa, tayong lahat na pumirma so far sa resolusyon. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito, at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. Ay, paano nga kasi mga kababayan ganito? Alam niya mga Chinese na yan na mayroong mga pro-Chinang Pilipino na handa po silang kampihan dyan po sa loob ng Senado. At dapat nga mga kababayan, kung bibigyan lang sana tayo ng pagkakataon, dapat pinagtatatanggal na po yung mga yan. Kasi kaya po lumalakas ang loob na ito po mga Chinese official na ito kasi nga namimihasa doon po sa mga senador na ipinagtatanggol sila harap-harapan pa sa taong bayan mga kababayan. Ano po? So ngayon, ang pinakamasakla pa dito, gamit na gamit ang Senado para po ipagtanggol ng ilang mga senator, ito po mga kaalyado nilang Chinese mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Ibig sabihin po, hanggang 36 minutes ago, half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya sa ganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yung ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, sa ganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Tama. Salamat po, Mr. President. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sumobra yung laki ng ulo nito po mga Chinese official na ito to the point na talagang kaya sila nakakapagsalita ng ganyan kasi alam nila na may tutulong sa kanila. Alam nila na may mga pro-China na Pilipino na handang makiisa sa hangarin po nila na masakop ang mga teritoryo natin at ang bansang Pilipinas mga kababayan. At ang pinakamasakla pa po dyan, kung iisipin nyo, talagang ito mga pro-Chinang ito, literal, yung ginagawa na pagtatanggol dito po sa mga Chinese official at sa ginagawang hakbang at agresyon ng China sa West Philippine Sea mga kababayan. Yun nga po yung nakakalungkot dyan eh. Talagang sila mismo ang nakikipagtulungan sa mga Chinese para po makuha yung mga teritoryo po natin at mapabagsak sa pwesto ang ating mahal na presidente. So ngayon ituloy pa natin. Before anything else, allow me to first associate myself with the manifestations of the principal sponsor, Senator Pangilinan, and the other sponsors and our colleagues. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. And that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. This is a point of clarification, and I'd like to address this to the distinguished sponsor of the resolution. O diba, tama lang yun mga kababayan, na persona non grata, ito pong Chinese ambassador na nakabase po dito sa Pilipinas. Kasi biruin nyo talagang matindi yung pagkakapit ko dito po mga kababayan kay Basti Duterte. Diba, may personal nga na pagbisita
yung Chinese ambassador sa Davao para bisitahin itong si Basti Duterte, mga kababayan. At mukhang malalim po ang pinag-usapan nila. Ngayon ang tanong, ano ba ang nilalaman ng kanilang pinag-usapan, mga kababayan? Bakit ganun katindi at kalalim at kinakailangan pang sadyain ng Chinese ambassador ito pong si Basti Duterte, mga kababayan? So anyway, tuloy pa natin. Did I hear you correctly when you said that you were amenable to holding committee hearings in relation to this resolution? Well, I was open to the suggestion. I did not actually say I was adopting it. Thank you for the clarification. And if I may, Mr. Senate President, I consulted ChatGPT. Only the head of state may declare persona non grata when it involves diplomats. So we can only recommend, if we want to recommend. So persona non grata sa Senate. Yeah, but we cannot declare any diplomat persona non grata, just to clarify, subject to validation by our lawyers in this hall, Mr. President. Let's just do debates and interpellations. No need to bring it up to a committee hearing and then we'll have an extended firefight in the committees, the committee level. I think the debate can actually be done on the floor. Let us discuss the positions on the floor, Mr. President. And then let us debate amongst ourselves what is the best course forward for our people and for our sovereignty, Mr. President. And therefore, to all our colleagues, maybe some time to study the measure, I move that we suspend temporarily the consideration of PS Resolution 256 that we can take up on another day, or maybe tomorrow, and start the debate, Mr. President. And let's act on it the soonest para pakita natin po sa taong bayan ng Senado ay nagkakaisa para sa soberanya ng ating bansa. Yes, Maraming salamat. I think 24 hours is good enough for us. Ayan mga kababayan, na isipin nyo na lamang po yung 15 na pumirma para kondinahin ito pong embahada ng China, mga kababayan, dito po sa Pilipinas, doon sa ginagawa nilang aggression at mga pahayag nila. Ano po, laban po sa ating gobyerno, talagang nakakabilib yung 15 na talagang kumukundina. Ano po, lalo na kinukundina po nila yung ginagawang hakbang nito pong Chinese government laban po sa Pilipinas at laban po sa presidente sa pamamagitan ng mga black propaganda po nila. So ngayon, ang pinakamatindi din sa nangyari pong ito, nakita natin yung mga politiko na willing lang magsuot ng West Philippine Sea na damit pero hindi naman po pala kayang tindigan. Ito pong pagprotekta sa mismong sarili po nating teritoryo, mga kababayan. So sa bagay, kung etong mga ito, mga kababayan, ay napapabilang sa mga fake news peddler, allegedly, talagang hindi po nila kayang gawin. Kung ano yung sinasabi at pinapakita po nila noon, ay hindi po nila kayang gawin ngayon. Mga kababayan, dahil nga mas matimbang sa kanilang mga puso't damdamin yung pagiging isang pro-China.